Huwag na huwag kang bibili ng Winner X na pula kung di mo pa napapanood ang video na ito. Sulit nga ba ang Winner X na pula? Silipin natin ngayong araw. Tara! So, 3 linggo ko na ginagamit itong Winner X natin na pula. At actually, ABS version to, habang yung iba ay nag-aagawan doon sa racing edition niya, which is 3 kulay na pinagsama-sama, red, blue, and white, na napakaganda naman talaga, ay hindi masyado nabibigyan pansin. Itong matte meteoric red metallic. Yung pagkapula niya, netizens, pag nakita nyo sa personal, ay parang sa PCX natin, matte siya. Pero at the same time, nagustuhan ko yung combination nung matte and black na ilang fairings niya. Tapos, may mga decals din siya na gold. Even yung kanyang telescopic fork na suspension sa unahan ay gold. Pati yung single pot caliper niya ay gold din. Napaka-elegante niyan tignan, netizens. For me, walang tapon sa mga color variants ng Winner X. And my personal favorite din is yung ABS Racing. Pero, pinahiram lang sa atin to ni Honda Philippines. Kaya, wala na tayong arte dyan. So, decals, wala naman ako masyado nakikita. May Honda lang dito sa may puwetan. And then, sa may gilid niya sa likod, Winner X with gold emblem. Sa unahan naman, dito sa may bandang gitna, ay merong liquid cool dual overhead cam na nakasulat. Sa may bandang unahan, Honda din. Another Honda. At isa rin sa nagustuhan kong stylish characteristic nito ay naandito sa gilid yung kanyang turn signals. Kung mapapansin nyo rin, futuristic yung headlight niya at di may tatanggi na isa talaga to sa super competitive when it comes to looks sa kanyang category. Kalaban niya mga sniper, raider, itong Winner X ay talagang may ibubuga when it comes to aesthetic. Pero syempre, magkakaiba tayo ng taste. Para sa inyo, netizens, agree ba kayo na isang Winner X sa pinaka-pogi pagdating sa aesthetic ng motorsiklo sa competition niya? Comment nyo naman sa ibaba. Isa pa rin sa nagustuhan ko dito ay keyless na siya, netizens. Tapos, meron din siyang seat button dito. Meron din tayong fully digital na meter panel with 2 buttons to worry about. Sakto lang yung mga side mirrors niya. Hindi malaki, hindi maliit. At napakalambot din ng clutch niya. Wala pang kulay yung kanyang pinaka-levers. So, hindi siya naka-black trims. Very responsive din ang brakes nito kasi disc brake na siya sa likodan at sa unahan. At the same time, naka-ABS na po yung front. Alam naman natin na mas mahalaga na front yung naka-ABS. Para maiwasan natin yung pag-lock ng wheels na nagkakos na masemplang tayo or maaksidente. For the muffler, actually, medyo plain and simple lang siya. Kulay black lang yung nakikita kong muffler dito. For the mags, we have black 17 inches wheels na merong tire size sa front na 90/80 at 120/70 naman sa likuran. Both are tubeless tires na. And then, napansin ko rin mapalibot na gold decals doon sa kanyang mga wheels. Sa mga tapakan naman ng angkas, may mga spike din kaya di madulas at saka para siyang handcrafted. Meron siyang mga konting accent ng silver. Nakalitaw din na parang kaparehas ng mga ADV, Honda Click, yung turn signals niya sa likod. Pero yung taillight niya, yung medyo, para sa akin, simple lang, pero very sharp looking. Nakakatuwa din yung kanyang napakaliit na grab bar na super sturdy naman para sa ating angkas. Manipis lang ang kanyang upuan. Makakapag-angkas pa rin naman tayo. Functional pa rin naman tong kanyang pillion ride. Pero yun nga lang, syempre, we cannot expect na ito yung magiging pinaka-komportabling motor na angkasan. But still, meron pa rin tayong konting support for our lower back para sa ating driver at minimal stitches. At nakakatuwa kasi sinukatan natin siya ng K3 bracket at napakadali lang niyang i-install. Hindi mo na kailangan tanggalin yung kanya stock na grab bar. Kakabit mo lang yung K3 bracket. Meron ka ng bracket na pwede mo rin kabitan ng top box. For me, pinag-iisipan ko kung black na hybrid top box plastic yung bagay dito o kaya naman yung red velvet natin. Ayun ba sa dalawa mas bagay, netizens? Comment nyo naman dyan sa ibaba. May plate light din tayo, syempre, para sa ating plaka. Ikitang-kita sa gabi. At saka reflectors para kahit nakapatay yung ilaw natin, nakapark lang, kahit papano kita yung motorsiklo. For the fender sa unahan, may nakalagay din na ABS. Minimal lang yung fender niya, kumbaga parang palong ng manok. Hindi rin siya sobrang haba. Isa rin na sa nagustuhan ko when it comes to Honda ay yung kanilang suspension. For me, the suspension is really good for everyday road condition. At saka, base sa akin test drive, ay napaka-linear ng kanyang takbuhan. Even if mag-add ka ng gears, super smooth lang talaga manakbo at alam na alam mong tatak Honda at hindi basta-basta. Very responsive din ang kanyang throttle response. At the same time, kung naghahanap din kayo ng konting adrenaline, ay kayang-kaya ding ibigay sa inyo ng motorsiklo na to. But of course, may limit din yan dahil hindi pa naman siya big bike. Pero for everyday na mga sanay sa mga 150cc motorcycle ay magugustuhan nyo yung takbuhan at power na kayang ibigay nito ni Winner X. To be exact, pero tayo makina dito na 4-stroke na 4 valves na at dual overhead cam pa. Dagdag mo rin na liquid cooled na siya kaya mabisa kahit mahaba ang biyahe natin, long ride o kahit mag Philippine loop ka pa, basta tama ang coolant level mo ay no overheating issues. 149cc siya to be exact with a bore and stroke of
57.3 by 57.8 millimeters at kaya nito mag-produce ng maximum power na 11.5 kilowatts at 9,000 RPM at maximum torque naman na 13.5 Newton meters at 7,000 RPM. Panalo na, di ba? Syempre, kapag manual din yung motor natin, isa rin sa nagustuhan ko sa kanya is yung engine brake na tinatawag. Let's say, magta-downhill tayo, we can use our engine brake para hindi masyadong put agad ng brake pads kakapreno, di ba? Very responsive din yung kanyang foot brake, which is yung rear at saka yung front brake niya. So, for sudden brakes, okay siya. Kung may biglang tumawid na pusa, aso, no problem. Hindi ka matatakot na baka sumemplang ka or hindi ka makapagpreno on time. Halimbawa, hindi sinasadya, bumper to bumper traffic, medyo napatulala ka, tapos biglang huminto yung nasa unahan mo, kayang-kayang pumreno sa motorsiklo na to. So, 1 down, 5 up, at PGM-FI na rin pala siya, kaya pwede tayo mag-expect ng 52.3 kilometers per liter. Napakatipid po sa gasolina. So, very practical talaga pang everyday, pang araw-araw, even pang long ride, ay hindi tayo problema sa gas consumption. Naka-single cylindral suspension din tayo sa likod. Nerises, pag sinilip nyo siya dyan, makikita nyo yung napakalaking spring niya. How I wish soon ay makapagsukat tayo kung anong TRC product yung kakasya dito, if ever man na formahan natin siya. I think this one also have a very big potential when it comes to mga motor show. Kapag pinormahan pa to, siguradong mas maporma to. Pero para sa mga mahilig din sa stock to stock na kagaya ko, kahit wala ka nang baguhin, talagang panalo na siya. Siguro ako, maglalagay lang ako ng cellphone holder and I'm good kasi yun lang naman ginagamit ko sa mahabang biyahe. At the same time, syempre, top box for practical use naman. At makapaglagay din ako ng mga gamit ko doon. Hindi na ako mag-carry pa ng bag o kaya naman kung may OBR ka, ay pwedeng ilagay nyo na din yung gamit nyo. Diba? Sobrang gaan lang din pala nito, 122 kilograms. For its category, it's actually quite decent when it comes to weight. Hindi siya yung sobrang bigat na parang feeling mo matutumbahan ka palagi. So, yung mga beginners natin dyan na gusto mag-start sa manual transmission, you can also try this one as your first bike. Yun nga lang, syempre, sa umpisa, lahat naman ay nag-a-adjust pa. It's quite powerful to the point na hindi mo siya ma-outgrown agad or mananawa at mabibitin agad sa speed niya. So, it's really something that you can use long enough or for keeps kung tawagin nga natin. 795 millimeters naman yung kanyang seat height. I'm quite tiptoe dito. My height is 5'4". Medyo tiptoe ako pero dahil magaan lang naman yung motorsiklo, hindi ako natatakot na baka matumbahan ako. Or even sa mga traffic situation, ay kayang-kaya mo itindig ang motor na to at hindi siya ganun ka ngalay sa mga scenario na bumper to bumper ang traffic. We also have a wheelbase of 1,278 millimeters at overall dimensions naman na 2019 by 725 by 1,104 millimeters. Kung sa engine oil capacity naman, ang bibili nyo na oil ay yung 1.3 liters. Meron siya mga air vent na lusutan ng hangin at saka parang yung design niya is good for aerodynamics talaga, di ba? Yung mga shapes and lines na yan na pag nasisinaga ng araw, mas may lumilitaw ay sobrang pogi sa personal. Lalo na tong red, mas lumitaw yung mga details niyang maliliit dahil matte yung kulay na to. Ngayon, para mapanatili natin na vibrant yung pagkapulan niya, ang ginagamit kong pang-spray dyan ay yung Extreme 1 Protection. Kasi yun yung subok na natin na mapaprotektahan sa sunlight. At the same time, maibuboost niya yung stock na color ng motor natin. For the ground clearance, meron tayong 151 mm na ground clearance, above average. Kaya kahit dun sa mga higanting humps at kahit may angkas pa ako, ay walang problema. Hindi ito sumasayad sa mga humps. Or kahit maligaw ka sa mga somehow off-road experiences, ay kayang-kaya din ang motorsiklo na to. Let's say, mga light na tawid sa ilog or mga trail ng konti. Pero hindi naman yung super off-road. Pero yung mga condition na gano'n, may confidence ka na kaya ng motor mo. Kaya ko rin pala nararamdaman yung smooth na gearing transition niya ay naka-assist and sleeper clutch na rin pala to. So, yung pag-shift natin ng gears ay napaka-seamless talaga. Kaya isa sa mga magugustuhan mo siya na small details, pero kapag ikaw na mismo yung may-ari nito, ay napakahalaga nun. So, kayo na lang bahala mamili netizens kung Pearl Iceberg White, which is standard version. Pero sa ABS Premium, Matte Galaxy Black Metallic yung pamimilian mo at saka yung Matte Meteoric Red Metallic, which is itong nasa tabi natin ngayon. And then for the ABS Racing, we have the Infinity Red, but comes with 3 colors. Pero ang tanong, magkano nga ba ang motorsiklo na to, netizens? Sa standard version ay meron tayong presyo 123,900 pesos. Sa ABS Premium naman, which is itong nire-review natin ngayong araw, ay meron tong SRP na 129,900 pesos. Habang yung ABS Racing naman nila na special edition ay merong presyo 131,900 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang Winner X ng Honda? Marami nagkagulo nung una itong nirelease. And for me, if you're somehow a beginner, ito yung bike na pwedeng-pwede dahil magaan. Hindi rin nakaka-intimidate kahit na medyo mataas siya ng konti para sa 5'4" in height. Pero kung more than 5'4" in height kayo or at least 5'4" in height kayo, ay kaya-kaya nyo itong i-drive confidently. At the same
time, hindi nyo rin ma-outgrown or pananawaan agad yung speed na kayang i-offer neto dahil napakabilis din po niya. So, we have our legal speed naman at more likely, yung kanyang 13.5 Newton meters ang lubos na magagamit mo, especially sa unang arangkada ng motor. At madadala ka nito from point A to point B nang walang sakit sa ulo dahil Honda yan. Alam naman natin ang Honda, ang number 1 ngayon when it comes to motorcycle sales dito sa atin sa Pilipinas. Especially yung kanilang pinakakilala na Honda Click 125. So, this one is for the manual transmission lovers natin na netizens dyan na gusto talaga ng speed, racing, pero dapat safe pa din ha. Kung nagustuhan mo ito netizens, ay don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa kayang mga ibang motorsiklo o sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Visit nyo naman kami dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna at pwede kayo magpakabit dito ng ating mga hybrid top box. Pwede din kayong bumili sa amin sa aming online. Meron tayong mga G-Star horn at kung ano-ano pa. Yun lang netizens. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool, ride safe always. Bye.